Unang-una, pasalamat muna ako sa sa inyo na mga supporter ko dito sa aking mga ina-upload sa aking mga reaction na ay paano ko parang sa totoo lang no, hirap magpasalamat. Pero para sa akin dapat talaga magpasalamat kahit anumang bagay, kahit anumang mga malaki man o maliit na bagay na dumaan sa atin, dapat talaga tayo magpasalamat kahit anong bagay, di ba? Ang tinutukoy ko ay kayo po na nandito lagi na nanood sa aking mga kasi ngayon ko lang to nagawa, di ba? Sa matagal ko ng panahon na gumagawa ako ng mga reaction video, ngayon lang ho ako talaga hingi sa inyo ng pasalamat. Na-appreciate ko ang inyong pagsuporta sa akin. Kung hindi ho dahil sa inyo ay hindi po ako ma-encourage pa na gagawa sa mga video na dapat kong gawin. So kung hindi din dahil sa inyo, hindi rin aabot aking subscriber na ganyan karami na sa pamamagitan ninyo na walang sawa na sumuporta sa akin na sabi ko nga ang hirap magpasalamat. Hindi ko nga naman talaga akalain na makarating pala ako sa ganitong mga video itong subscriber nagpa-follow sa akin na hindi ko in-expect Sa totoo lang ang layo ng aking pakiramdam na hindi ko marating yan. Pero nandyan ho kayo na dapat talagang pasalamatan dahil nasabi ko nga nung nakaraang araw na parang nagsawa yata ang aking mga supporter, pero sa inyong mga komento, sa inyong mga sa inyong mga encourage sa akin na wag titigil. Di naman ako titigil. Parang lang ako na parang magnilay-nilay lang muna kung ano ba talagang nangyari. So sa inyong mga sinasabi na hindi ako dapat tawag niyan, hindi ako dapat susuko kasi hindi ako susuko. Hindi ako susuko sa totoo lang, no? Kasi nandito ako kasi dati nga nakikipanood lang ako, nanonood lang ako dito sa YouTube sa mga tungkol sa mga nangyari sa Pilipinas, lalo sa politika. Sabi ko, bakit ko di subukan na ako mismo gagawa din ako ng ganito sa aking YouTube channel. Total mayroon naman akong YouTube channel din. At gamitin ko to. At siguro sa inyong makikita ninyo ang aking mga upload noon ay hindi ho tungkol ho sa politika. Hindi ho tungkol sa pagreaksyon, hindi ho tungkol sa magmumura ako, hindi tungkol sa nag-i-emotional ako na ilabas ko ang aking galit. Hindi ho ganito ang aking na-upload noon. Nung lang to, nag-umpisa ho talaga to last year na nakikita ko kung ano ba talaga ang nangyari sa Pilipinas, lalo na nung tungkol sa mga budget hearing na nakikita ko yung ginagawa sa ating Vice Presidente. Sabi ko, hindi yata maganda. So kailangan kong gumawa ng aking sarili kong reaksyon, may manood man o wala. Basta ako gagawa ko ng reaksyon ko. Bahala na kung ano ang patutunguhan nito. So sa inyong mga suporta, sa inyong tiwala, kulang yata magsabi ko sa inyo na maraming salamat. Although ayaw ko sabihin na kung nagustuhan niyo aking mga pagba-vlog, i-subscribe niyo ako, i-follow niyo ako, i-like niyo aking video. Gumagawa ko ng minsan pero naisip ko yun. Sabi ko, parang nanood na nga kayo, tapos sabihin ko pa, i-subscribe nyo ko, i-like nyo itong video na to. Para sa akin, hindi na dapat sabihin pa sa ganun. Base na rin doon sa mga ibang nagpa-vlog na paki-like na lang, paki-share na lang, may mga ganun pa, subscribe na lang sa aking YouTube channel. Hindi na dapat kailangan pang sabihin sa sa gumagawa ng video tulad ko. Kasi nga, sabi ko sa tagal ko nang nagba-vlog, matagal na although, hindi ko talaga napasalamat
pasalamatan sa inyo. Kaya ko dito sa bandang bungad ako nagsalita kasi mamaya pag sa bandang huli din nyo nakita yung pagpasalamat ko, kaya sabi ko dito na lang ako sa bandang bungad para at least man lang mapanood ninyo na napapasalamat ako. Pero yung topic natin ngayon, hindi ho ito sa tungkol sa pasalamat sa inyo. Inuna ko lang ho nga ito. At marami hong salamat sa iyong suporta. Ulitin ko, hindi ako titigil. Wala naman kung talagang balak titigil. Isa pa, minsan kasi parang gahol din ako sa oras na gagawa ng video kasi sa trabaho namin dito bilang tayo isang manggagawa, isang OFW ay minsan kulang sa oras. Hindi talaga minsan pag-edit pa lang, pag ganito, magsasalita ka sa harap ng camera, hanggat pag-upload, hanggat gumagawa ka ng mga detalye sa video, mga ibig sabihin title at saka yung thumbnail. Ang hirap kasi normal talaga na nagva-vlog ako pagkatapos ko ng trabaho. Minsan ko lang talaga maisabay yung trabaho ko na may vlog. Nakikita naman yung minsan na may ginagawa ako nagva-vlog din. Pero minsan-minsan lang yun. Kasi kailangan ko talaga pag dito sa trabaho ko, focus ako sa ginagawa ko. Kasi alam nyo naman, pag tayong OFW, ang serbisyo natin bilang Pilipino ay bayad ho sa mga tao, sa ating mga employer. So ito naman puhunan natin bilang isang OFW, kailangan ipakita natin yung ating trabaho na sabi nga nila ay bilang isang Pilipino, hindi na ho ako nagdala ng pangalan ko dito sa itong bansa na to. Yung pangalan ko burado to. Pagdating dito, ang dala ko na dito ay ang ating bansa, Pilipinas. Kaya ulitin ko sa inyo mga kababayan, marami pong salamat sa inyong suporta at tiwala sa inyong sa mga komento ninyo. Appreciate ko talaga yon. Na itong pagkakataon na to, tanggapin nyo po sana ang aking pasasalamat dahil kung hindi din po sa inyo, hindi ko rin din siguro matupad din yung mga iba kong, alam nyo na yon, na anong balak ko pa. So habang nandito tayo, buhay tayo na makipag titingin sa ating bansa kung ano ba talaga nangyari. So ulitin ko, marami pong salamat. At ito na po ang ating topic ngayon, na ito yung interim release ni dating Pangulong Duterte, na ito yung sinusulong ngayon ni Atty. Kaufman na mukhang daming nayanig, daming ano nito, laman sa balita, ika nga, ay mukhang hindi rin maganda. Ito yung plano na interim release ni Atty. Kaufman laban sa ating Pangulong Duterte na nandito nga sa The Hague, dito sa Europe. So ngayon pa lang, plano pa lang, na wala pang ano ang ICC kung payagan ba o hindi, ay nako, yanig na sila. Ito yung balita dito sa pakinggan ninyo. Siguro napanood nyo na to, na alam nyo na to, kasi sa lahat naman ng vlog ngayon, ito rin ang laman, lalo na sa mga lalo na sa gagaya ko na pro Duterte, pro DDS. Ito ho yung laman. So napanood niyo to. So kanya-kanya kaming opinion, kanya-kanya kaming namin dito, pananaw sa itong nangyayari ngayon sa kay dating Pangulong Duterte. Kanya-kanya kami ditong atake sa pagba-vlog. Tapos ay na itong video na to ni Tid Filon. Rodrigo Duterte at ng kanyang kampo na siya ay pansamantalang makalaya mula sa kanyang detention o pagkakakulong sa ICC Detention Center sa The Hague, the Netherlands. Sa kanila pong petisyon, sinabi po ng abogado ni dating Pangulong Digong na si Atty. Nicholas Kaufman na may ibang bansa na handang tumanggap kay Duterte habang hindi pa po nagkakaroon ng pagdinig sa kanyang. Meron ako nakikita kasi dito yung mga vlog din. Anong bansa kaya to na pwedeng doon pupunta si dating Pangulong Duterte na handa din siyang kupkupin? Di ko na di ko lang to nasunod kasi sa trabaho nga din. Comment niyo lang kung anong bansa kaya to. Pasalamat tayo sa bansa na to na ang ating dating presidente ay handa ho silang kupkupin. Na alam naman natin kung ano talaga ang ating presidente dati. Hindi naman siya masamang tao talaga Kaso, ayon din po kay Kaufman na hindi daw flight risk si Digong. Hindi nila pinangalanan kung anong bansa ito pero bahagi raw ito ng Rome Statute na itinataguyod po ng ICC. Bago nito'y nauna pong hiniling ng kampo ni Duterte na alisin ang dalawang abogado sa kaso niya pero tinabla ng hukuman. Actually, hindi abogado ito, dalawang hukom.
Speaking of sa dalawang hukom, meron akong vlog nung nakarang araw noon ha. Sabi ko, di ba mayroon na ang title ko niya, bad news yata yon na hindi pinayagan ang request ni dating Pangulong Duterte na hindi isali yung dalawang hukom na yon. So, pag gumagawa kasi ako ng mga ganun na parang naano ako na panghinaan ng loob, may kapalit. At ito yung tinutukoy ko ngayon, ito yung kapalit na itong interim release mukhang yatang pamalito doon sa aking nanghinaan ako ng loob. Sa totoo lang, nanghinaan ako ng loob noon. 2 beses na ako gumagawa ng video na nanghinaan ng loob at mayroon ding kapalit. Di ko naman sabihin na lagi na lang akong panghinaan ng loob para may kapalit. Di naman ganon. Ay, tapusin natin to. Naharap po si Duterte sa kasong crime against humanity kaugnay po ng madugong drug war. Nakatakda siyang humarap po sa confirmation of charges sa pre-trial chamber po sa buwan ng Setyembre. Diyan po naman sa ICC. Ikinagulat naman ng kampo ng mga biktima po ng drug war ang tugon ng ICC prosecutor sa interim release o pansamantalang pagpapalaya na hinihiling ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Ayon kay Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, para silang binuhusan ng malamig na tubig, lalo na nang mabasa nila na hindi raw kukontrahin ng prosecution. Nervyosa na si Conte. Mayroon na siyang pangamba nito. Although nervyosa siya dito. Kasi nabasa lang pala eh. Hindi talaga sila nagkaroon ng formal na letter na ito yung gagawin namin. Itong ICC yung tinutukoy ko. Pakinggan nga natin. Hiling ni Duterte na pansamantalang makalaya. Ikokonsulta raw ni Conti sa mga biktima ang development sa kaso. Kasama sa hiling na interim release ni Duterte ang pagkupkup sa kanya ng mga hindi pa pinangangalanang bansa. Wala pang desisyon kung pagbibigyan ba ng ICC ang hiling ng dating Pangulo. Pero sa ngayon, nagtataka na si Conti sa development ng kaso. Lalo't sa huling usap daw nila ng prosecution, nangako ito na hindi bibigyan ng anumang special treatment ang dating Pangulo. May papala po naman ang ilang senador na posibleng may nangyayaring pailalim, Conti. Hindi nga lahat para sa inyo na pabor sa inyo. Kasi akala ko nga sobra ang bias ang ICC. Pero itong malita na buhayan ako ng loob ha. Buhay na buhay ang loob ko nito. Sa tuwa ko nito talaga parang kanina pa lang narinig ko itong malita. Na lundag ako ha. Ayos to ha. Si Conte. Naku. Wala na. Di na maintindihan kung saan siya ngayon nito. Anong gagawin niya dito. Ngarag ng ngarag to. Nervyosang to kung anong gagawin. Sa constitutional crisis, ang issue nga po sa impeachment ni Vice President Hindi na tayo dito. Kasi impeachment na yan. Although impeachment kasi, sa totoo lang nagsawa na rin ako sa impeachment na Pero di natin pwede naman na hindi tayo mag-react dyan sa mga dapat nating i-react na mga na mga nakalagay dyan sa balita na yan. So, ito yung bigyan natin ng pansin ngayon. Ito yung itong sa interim release ni dating Pangulong Duterte. Sana na nga matuloy ito, no? Sana. Kasi sabi ko nga nung noong huli kong vlog tungkol dito sa hindi pinagbigyan itong request nila na hindi isama ang dalawang hukom, yung dalawang judges na yon kasi nga nakikita nila bias. Sana ito sinabi ko yun noon eh. Sinabi ko nung nakarang vlog na yon na sana man lang kahit man lang house arrest, masaya na ako noon. Kasi at least si Tatay Digong hindi nakagaya na nandyan ka lang. Kaya halimbawa ako nito, no? Dito ako sa lugar na to. Dito lang ako, di ako pwedeng lalabas. Iba pa rin bagot na bagot ka. Paano kaya siya? Na nandyan lang siya, may mga gwardiya. Tayo nga walang gwardiya. Pag di ka pwedeng, di ka makalabas, bagot na bagot ka na Tatamaan ka talaga ng minsan, babagutin ka talaga. Tama ba? Bagutin. Kaya, itong nangyayari ngayon kay Tatay Digong, kung sino man tong bansa na dapat na handang kukup-kup sa kanya, pasalamatan natin ang bansa na yan. Ang bansa na yan ay at least hindi kagaya sa Pilipinas na kababayan natin, dating presidente natin, itinapon sa ibang bansa. At itong bansa na to, kung anumang bansa ito na pagdalahan ni dating Pangulong Duterte, ay nako, ano kayang pwedeng sabihin?
kulang ang pasalamat sa kanila ha. Pag ganun, kagaya ng intro ko kanina, kulang. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi makalabas si dating Pangulong Duterte. At ito na ba yung nagiging resulta rin sa pagpunta ni Amy Marcos sa The Hague nung nakaraang linggo? Sana ito na yun. At alam ko naman na ito si Amy Marcos, hindi ito titigil hanggat hindi makalabas si Tatay Digong sa ICC. At itong si Atty. Kaufman, marami na to siyang nagiging idea. Lalo noong nanalo si Tatay Digong sa pagka-mayor, yung Senate hearing ni Senator Amy Marcos, ano ba yan? Excited to sa kay Tatay Digong, para napilipit ang dila ko. Pasensya na kayo. At isa pa, ang dami ng nito, ang dami niya nang nakuhang mga magagandang impormasyon na pwede nila tong ipasa sa kaso ni Tatay Digong. At ito ngayon si Conte, hindi niya alam kung ano ang gagawin pa nila nito. Hindi niya na alam kung anong hakbang pa ang gagawin nito pag magkataon na itong interim release na hiningi ni dating Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado, kung pagbigyan to, ay nako, ang saya-saya siguro. Sasayaw talaga ako. Makikita nyo yan. Pangako ko yan dito, itong vlog na to, at tatandaan nyo yan. Sasayaw talaga ako pag ma-release si Tatay Digong sa kanyang kulungan. Sasayaw talaga ako. Nagbablog ako ng sumasayaw. Oo, totoo yan. Hindi lang yan pangako ko yan. Kasi ano ko lang sabi ko, ay ito na, summer ngayon dito sa Europe. Pagkatapos nito, dadaan na naman ulit yung autumn. Magtaglamig na naman ulit. Kasi iba yung may edad na nandito sa Europe, tapos hindi sila sanay sa lamig. Iba talaga, iba. Kaya dito ang pangamba ko kay Tatay Digong sa taglamig. Sa tag-init okay lang naman kasi sigurado naman ang aircon diyan mayroon naman sila. Pero itong taglamig iba talaga sa klima dito sa Europe. Kaya sa inyo muli, maraming salamat. Ingat po.